Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Yung libel, may bail pa yon. Can you imagine, pwede ka magbayad ng bail para hindi ka makulong. Ito si Eric at si Lorraine, hindi sila pwede mag-bail para makalabas sila. Patapusin nila yung 30 days ang pagkakakulong nila. So ibig sabihin, mas matindi yung punishment nila. Sa tingin ko, mas matindi yung punishment nila sa libel. Kasi sa libel, pwede kang magsampa ng bail. Ito, wala. Martin Romualdez. Kung sa tingin mo is libelous yung sinabi ni Ka Eric, bakit hindi mo na lang siya sampahan ng libel and let's get on with it? May karapatan ba tayong tawagin natin ang bansa natin na isang moral na bansa? Ang problemang ito na legalize corruption na hindi natin masolusyonan. Punyeta, mamamatay na yung mga magulang natin. Ganito nang kinagisnan nila. Mamamatay sila na ganito pa rin. Baka yung iba nga sa atin dito ngayon, no? Nakunod, baka bukas wala na rin. Tapos ganito pa rin yung procedure, ganito pa rin yung proseso ninyo. Di ba kayo nahiya dyan? Maya nga kayo, pa-Diyos-Diyos pa yung iba sa inyo dyan. Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot at ito po ang inyong favorite American Colony Traitor. Ayan. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon dahil napaka-interesting ng topic na ito. At sa mga hindi nakakaalam, ito ay tungkol sa napakagandang polisiya ng Kongreso. Ayan, pero bago ang lahat, gusto ko lang po munang batiin ang mga kaka-tune in pa lang. Ayan, hindi pa lumalabas ang inyong mga comments. So, hinihintay ko lang lumabas ang inyong mga comments para mabati ko naman po yung mga nandiyan pa lang. Ayan. Wala pa. Nakakaloka. Ano kayo nangyayari? Bakit hindi lumalabas yung mga comments ninyo? Ayan. Para naman mabati ko at ma-shoutout ko naman kayo, no? Diba? Kamusta kayo? Kamusta ang mga gabi-gabihan? Ayan. Good morning sa'yo, Jocelyn. Ayan. So, good morning. Nasa may iba. Hello sa mga nasa Geneva, Switzerland. Kamusta? Hi, Jocelyn. Thank you so much for loving my hair. Love ka rin ang aking hair. Hello sa mga nasa Dubai. Sino pa ba kayo? Hello. Mabutit gising pa kayo ng ganitong oras. Ayan. Ayan. Sino pa ba? So, ayun na nga. Pabati daw si Maymay. Hello, Maymay. Ayan, i-discuss ko to, no? Hintayin ko lang muna. Hindi ko kasi makita yung comments. Ewan ko ba kung ano nangyayari sa aking Facebook page. Good evening, nature lover. Ayan. So, let me just wait and see. Hello sa mga nasa taga-Talisay City at taga-Macau. Ni hao ma, Inchang. Hello sa mga nasa Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, batiin ko muna kayo bago tayo magsimula. Kasi napaka-interesting ng ating topic. Kasi this is, for me guys, this is my most favorite policy of 2023. Ayan. So, sino pa ba? So, bakit ang bagal lumabas sa mga comment? Ano nangyayari? Sinisensor ba ako? Sinisensor ba ako, mga friends? So, hello sa mga taga-KSA. Nako, naka-shadow banda naman ako. Hello sa mga nasa Las Vegas
at mga nasa Hong Kong. Hi! Hello sa mga taga-Riyadh na kakatapos lang ng duty. Ano yung duty mo, Jocelyn? Are you a nurse? Ayan. So, oo naman, i-update ko kayo at pag-uusapan natin itong napaka-interesting na topic na favorite ko tong policy na to, guys. Ewan ko kung mag-agree kayo sa akin o hindi, pwede naman kayong mag-disagree kasi this is a free country at lalong-lalo na't hindi naman po Martin Romualdez ang aking pangalan. Okay. So, hello, Isay. Hello. Ayan. Hello, Tom, na nasa Abu Saudi Arabia. Hello sa mga nasa Thailand. So, i-discuss na natin, guys, ang aking napaka-favorite na policy of the year for 2023. Alam niyo kung bakit favorite ko itong policy na to? Kasi, ito po ay isa sa mga dreams kong gawin pag ako ay naging dictator. Hello sa mga nasa taga-Oman. So, i-explain lang natin sandali, no? Hello, shout out daw mga PH update. Hello sa mga nasa Uzbekistan. Hi, Ma'am Banji. I hope makapunta ako ng Uzbekistan. I wanna visit Central Asia. Hello din sa mga nasa Saudi Arabia. Good evening. So, i-discuss na natin. Okay. So, bakit gusto ko tong policy na to? So, ano bang background? So, kilala niyo naman siguro si former Undersecretary Lorraine Badoy ng NTF-ELCAC na isa sa mga anchors ng isa sa mga shows ng SMNI. Ano ba yan? Laban ba ng bayan? Oh my God, hindi ko man lang alam yung title ng show nila. Saka si Ka Eric. Kilala niyo naman si Ka Eric, di ba? Ka Eric was a former CPP-NPA na tumalima sa who returned to the fold of the government and tumutulong siya sa gobyerno upang masugpo ang Communist Party of the Philippines, NPA. So, ayan, hello sa mga nasa South Korea. So, recently, meron silang show, sa isang show nila, si Ka Eric, nakatanggap siya ng information habang siya ay nag-aangkor. Tapos yung information na tanggap niya, parang pinapatunong daw, kung ito raw si Martin Romualdez, si House Speaker Romualdez, ay gumastos ng 1.8 billion pesos bilang sa kanyang travel expenses for 2020 year. Now, ang tanong, so ganon, ngayon na-offend. Siyempre, na-offend ang Congress. So, nagpatawag lang hearing sa Kongreso. Ang naging hearing is tungkol sa legislative franchise ng SMNI. And as I've told you, my stand dun sa legislative franchise ng SMNI ay katulad ng stand ko noon sa ABS-CBN. Ang legislative franchise, ang franchise ng mga networks ay hindi po yan karapatan. Ito po ay isang pribilehiyo at ang Kongreso po ang nagbibigay ng pribilehiyo na yan. So, pwede rin nilang tanggalin yan kung ano man po yung makita nilang sa tingin nila ay violations ng franchise na yan. So, that's my stand. So, kung gustong tanggalin ng Kongreso, nasa kanila yan kasi sila rin naman ang nagbigay. Anyway, balik tayo dito kay Ka Eric at kay Lorraine. Ngayon, itong si Ka Eric, so tinanong siya sa Kongreso. Okay? So, dun sa Kongreso, kinontra nung financial officer ng House of Representatives na 1.8 billion daw. Ang sabi daw, hindi naman daw 1.8 billion. Kay House Speaker daw ay mga 4 million and mga 35 million sa the rest ng Congress. So, in total, mga 39.7 million. So sabi, bakit sinasabi daw ni Ka Eric na 1.8 billion? 39.7 million lang naman. Sabi ni Ka Eric, yun lang naman ang nakarating sa kanyang source. At yung isang source ay nagtatrabaho sa Senate. Okay. Now, eto na. Hindi na natin pag-uusapan, guys, na kung bakit 39.7 lang yung kanilang expenses, pero ang hiningi nila for 2023 na budget for traveling expenses ay 2.066 billion
66 million. Hindi na natin pag-usapan yan. Okay? Alam naman natin galawang kupit yan. So, dediretso na lang tayo sa main topic. Hello sa mga nasa Bahrain. Etong Congress, no? Ilang congressman, pinipilit si Ka Eric na i-reveal ang kanyang source. Sabihin daw ang kanyang source. Ngayon si Ka Eric, alam niya yung karapatan niya. So, meron siyang binanggit na batas yung Soto Law na nagpo-protection sa isang mamamahayag, sa isang anchor na hindi i-reveal ang kanilang confidential sources. Yun ang tawag ay Soto Law. So, pinipilit pa rin siya. So, ngayon, nagkakabangayan na sila and si Ka Eric is steadfast sa kanyang paninindigan na hindi niya i-reveal ang kanyang source dahil siya ay protektado ng batas. Ngayon, ang Kongreso ay napikon. Okay? Napikon. Bakit ayaw daw ni Ka Eric i-reveal ang kanyang source? So, ang ginawa ngayon ng Congress, kinontempt si Ka Eric, no? Sinight for contempt. Si Lorraine Badoy ay sumunod din na contempt siya. So, ngayon dalawa, si Ka Eric at si Lorraine ay nakakulong sa Kongreso. Okay, nakakulong sila sa Kongreso. At hindi rin alam kung kailan din sila pwedeng lumabas. Okay? And according to latest information mula kay Lorraine Badoy, sabi ni Lorraine Badoy, they are not releasing us. Bakit daw? Tapos sabi ni Lorraine, indefinite detention. Okay? Kasi nga, gusto nga nilang i-reveal ni Ka Eric yung source niya. Ayaw nga ni Ka Eric. So, parang yun ang magiging condition ng pag-release nila. Kung sasabihin ni Ka Eric ang kanyang source tungkol dun sa 1.8 billion na question. So, ibig sabihin, parang initially, for 30 days, okay, yung kanilang pagkakakulong. And then, i-release sila at hindi natin alam kung ano yung magiging conditions ng for release. Baka, ang mangyari is, hindi pa rin sila i-release kung hindi pa rin sila mag-reveal. So, hindi pa rin natin alam. Basta ngayon, initially for 30 days. Okay. So, ano nangyayari ngayon? Bakit? So, parang indefinite, no? Kasi hindi mo alam kung pwede kailan ka i-release. Tapos, ang nakakaano pa niyan is, anong mangyayari? So, nakakulong ka lang. Nakakulong lang sila and they are now on hunger strike. Diba? Si Ka Eric at Lorraine. Kasi nga, bakit sila kinulong? Protektado naman ng batas na hindi i-reveal ni Eric ang kanyang source. That's Soto Law. Anyway. So, ito na ang bago. Okay? Hindi raw pwedeng i-claim ni Ka Eric at ni Lorraine ang Soto Law dahil hindi naman daw sila accredited reporter. Okay? So, dapat, ang applicable lang daw yung Soto Law sa registered sa KBP at hindi lang yung mere employer. So, ganun ang eksena. So, yun ang argument. So, ngayon, ano mangyayari? Pag hindi nila ni-release, hindi rin sila pakakawalan, ano yung kaso? So, contempt lang ng contempt. So, hanggang makulong na sila, hanggang magkaroon ng bagong Congress. So, ibig sabihin, meron palang way, mga friends. Meron palang way na makulong yung sa tingin nila ng Kongreso na hindi gumagawa ng mabuti. Okay? Na hindi kailangan ng warrant of arrest. Hindi mo pwedeng i-challenge yung pagkakakulong mo. Okay? Pwede mo siguro i-challenge sa Supreme Court or whatever. Diba? Na parang nakulong ka, wala kang warrant of arrest, nakulong ka. You're detained. Forever ka na dyan kung gugustuhin ng Kongreso. Diba? So ngayon, ang eksena,
napakaganda ng pulisiya ng kongresong ito. Dahil na-offend sila, ay nagpakulong sila ng tao. Diba, na contempt. Anong gagawin mo kung hindi nga i-reveal yung source? Diba, Diba, ang dapat na gawin nila ni House Speaker Martin Romualdez is kung talagang sa tingin niya libelous yung sinabi ni Eric, pwede naman siyang magsampa ng libel against Eric. Diba? Or against SMNI. Kasi, if they really believe na it is libelous, meron talagang batas punishing libel. Ang tanong, bakit hindi nilang kasuhan ni House Speaker Romualdez si Eric ng libel? Hindi ba? Yung libel, may bail pa yon. Can you imagine, pwede ka magbayad ng bail para hindi ka makulong. Ito si Eric at si Lorraine, hindi sila pwede mag-bail para makalabas sila. Tatapusin nila yung 30 days ang pagkakakulong nila. So ibig sabihin, mas matindi yung punishment nila. Sa tingin ko, mas matindi yung punishment nila sa libel. Kasi sa libel, pwede kang magsampa ng bail. Ito, wala. Martin Romualdez. Kung sa tingin mo is libelous yung sinabi ni Eric, bakit hindi mo na lang siya sampahan ng libel and get on with it? Parang, sabi ni JFRM Sevilla Rosario, huwag kang mag-alala, Alan Troy, darating na rin ang time mo na ipatawag sa Congress. O di patawag nila. Alam mo, JFRM Sevilla Rosario, pag pinatawag ako sa Congress, iisa lang ang sasabihin ko kahit anong itanong sa akin. Itong tandaan mo, JFRM Sevilla Rosario. Pag pinatawag ko sa Congress, kahit anong itanong sa akin, ito lang ang sasagutin ko. I demand that every congressman and every senator publish a liquidation with receipt of their disbursement of public funds every quarter, just like what they do in U.S. Congress. Yun lang sasabihin ko. JFRM. Wala akong pakialam. Kahit itanong pangalan ko, yun ang sasabihin ko. Kahit itanong, yun ang gagawin ko. I-contempt nila ako, go! Para paglabas ko uli, pag mag-hearing uli, kung ilalabas ako, yun din ang isasagutin ko. Kahit mategi na ako, yun ang sasabihin ko. Alam mo kung bakit JFRM? Kasi napaka-importanting issue ito, JFRM. Yung mga katulad mo, ikaw ay hindi ka tumutupad sa tungkulin ng isang mamamayan na sinumpaan nating lahat sa watawat ng Pilipinas. Okay? Diba? Alam mo yon. Tutuparin mo ang tungkulin ng isang responsableng mamamayan. Lahat tayo ginawa yan. At ang una nating responsibilidad ay kung paanong ginagastos ang pera ng taong bayan ng ating mga politiko. Kaya tama yung pag-uusig kay Sara. Tama yan. Pero meron dito napakalaking problema, JFRM, na hindi mo alam dahil ang iyong pag-iisip ay hindi isang responsableng mamamayan. Ang iyong pag-iisip ay isang kaisipan ng isang miyembro ng kulto. Kulto nino. Mamili ka ni Lenin, ni Marcos. Kaya yun ang gagawin ko, JFRM. Wala akong pakialam, di ako natatakot, JFRM. Alam mo, JFRM, at mga katulad mo, hindi nyo kasi ako kilala at mga napagdaanan ko sa buhay ko. Kayo ba ay na-stuck na sa buhay ninyo sa isang hotel? Dahil ang isang grupong may koneksyon sa isang terrorist group ay hinostage ang hotel. Nangyari na yan sa buhay ko. Nangyari na yan sa buhay mo. Baka pag nangyari sa buhay mo yan, JFRM, baka naihi ka na't natai ka ng sabay.
So, yun lang ang gagawin ko, JFRM. Makinig ka. Pag pinatawag ka sa Kongreso, kahit anong issue pa yan, iisa lang ang sasabihin ko. Tandaan mo yan. Iisa lang ang sasabihin ko. On behalf of dead, living, and future generation of Filipinos, I demand, on behalf of all of them, that every congressman, every senator will publish quarterly a liquidation of their MOOEs up to the last centavo, just like what they do in US Congress. Yun lang ang sasabihin ko. Paulit-ulit, JFRM. Kaya, magpetisyon na kayo na ipatawag ako sa Kongreso. Dahil yun lang ang sasabihin ko. Gusto nyo? Yun lang talaga. At alam ko, makokontempt ako, ikukulong ko, wala akong pakialam. Okay? Wala akong pakialam. Naranasan ko na ang lahat sa buhay ko, JFRM, at mga katulad mong mga basahang supporters ni Marcos. Wala akong pakialam. Naranasan ko na lahat sa buhay ko. I'm done. I'm okay. Kung mawala ako ngayon, hindi na ako magising bukas. That's fine with me. I'm contented already with my life. So, ayun lang. Ipatawag niyo ako. Diba? Patawag niyo ako sa Kongreso. Wala akong pakialam. Pero, yun lang ang sasabihin ko. At wala kayong magagawa kung yun lang sasabihin ko, ano gagawin niyo? Alam niyo namang torturing niyo ako sa Kongreso para sabihin ko, para sagutin ko yung tanong niyo. Yun lang ang isasagot ko sa kahit anong tanong. Alam mo kung bakit? Dahil yan ang tanong na kailangan ng solusyon ng Pilipinas. Dahil ang problemang ito, alam mo kung ilang taon na JFRM? Ha? Nagkap***ko. Okay? Na ako problema pa rin to ng bayan. So, can you imagine? Napakasimpleng bagay, hindi masolusyonan ng bansa natin. Oh, hindi masolusyonan. Mas nasolusyonan ko pa yung Mas mahirap yun, ha? Diba? Ano sa tingin nyo mas mahirap? Ipa-convert o mag-liquidate with resibo ng MOOE at i-publish ito katulad ng ginagawa ng US Congress. Ano bang mas mahirap sa dalawa? kung mas mahirap pala sa mga congressman natin at senator na gawin yung ginagawa sa US Congress na every quarter ay may malinaw na liquidation with resibo ng MOOE. Okay? Billion-billion yan every year. Okay? Kung mas mahirap pala yung mag-liquidate kaysa ay pala yung mga congressman natin dyan, katulad ni Martin Romualdez. Diba? Diba? Kung mas mahirap pala, diba mga kababayan, anong mas mahirap? I-convert o itong mga senator natin o congressman, i-liquidate with resibo ang kanilang MOOE. Okay? Na malinaw at i-publish ito sa website nila katulad ng US Congress every quarter. Diba? Ano mas mahirap doon? Diba? Diba? Oh, kailangan talaga brutal ang lengguwahe. Punyeta. Ang tagal. Diyos mio, yung mga nabuhay, alam nyo, yung mga magulang natin, katulad ng mga generation natin, can you imagine, buong buhay nila, ganitong ginagawa ng Kongreso, mawawala na lang sila sa mundo. Ganito pa rin ang ginagawa ng Kongreso. Hindi ba kayo naiiya sa mga buhay ninyo? Di ba? Di ba? Oh, ano mas mahirap? Ikupa-convert yung mag-liquidate kayo ng MOOEs every year up to the last centavo na malinaw katulad sa US Congress at ipapublish sa website or magpalagay ng puke. Diba? Sabi ni Manuel Sousa, Diyos ko, grabe ang hagalakpak ko, nakakaloka.
aminin ninyo, kung mas mahirap magpa-sex, kung mas mahirap ang mag-liquidate with resibo ang bawat isang senator at congressman kaysa magpapunan sila. Di ba? Pa-convert na lang nila. Kung mas mahirap pa lang mag-liquidate ng pera ng taong bayan katulad ng at i-publish ito with full transparency katulad ng US Congress. O di ipa-convert na nila yung tito. Di ba? Kung nababastusan kayo sa bunganga ko, hindi ba kayo mas nababastusan sa ginagawa ng bawat isang congressman at senator for 30 years? More than 30 years? Yung pera ninyong pinaghirapan, walang resibo, walang liquidation, walang audit ang bawat isang congressman at senator? Hindi ba kayo nababastusan dyan? Sige nga, bago kayo matulog, tanungin ninyo mga sarili, anong nangyari sa bansang ito? Na ang bawat isang congressman, bawat isang senator, hindi kailangan ng resibo, ang liquidation ng MOOE nila. Sige nga. Sabi ni Arlene, kaya salin-salin mag-asawa or mag-ama or mag-ina sa pagtakbo sa Congress dahil dyan sa pera walang resibo. Tama. Oh. Diba? Yun lang. Ipatawag din ako, sinasabi ko sa inyo, kahit anong issue ako ipatawag sa Congress, yun lang at yun lang ang sasabihin ko. At wala kayong magagawa. Diba? Wala kayong magagawa. Di content nyo. Ikulong ninyo. Diba? Yun lang sasabihin ko. I demand, diba, on behalf of all dead, living, and future living Filipinos that every senator and every congressman liquidate their MOOEs up to the last centavo, just like how the US Congress liquidates and publishes their expenses up to the last centavo every quarter. Yun lang sabihin ko. Diba? Ganun lang. Diyos mio. Ba't ka matatakot dyan kung patawag ka ng kongreso? Asa na yung nagsalita? Si JFRM. Ano na? Nanahimik ka na. Kala mo hindi kita papatulan. Diyos mio, Lord. Igangbang nyo pa akong lahat. Hindi ako natatakot. Sabi ni Jonah, hi, pag naalala ko yung 13-month mo, may tax nakakapunyet, tapos ganito mga kongresista natin, walang resibo. Exactly, wala naman talaga silang resibo. Nakita nyo na ba ang kung paano ino-audit ang expenses nila? Wala po silang individual audit. Hindi mo alam kung paano ginastos up to the last centavo ng bawat isang senador at congressman ang pera ng taong bayan. At ito ay nangyayari na to more than 30 years na. Hindi pa nasusolusyonan. So anong klaseng bansa tayo na napakasimpleng problemang ito hindi natin masolusyonan? Diba? Oh, may karapatan ba tayong tawagin natin ang bansa natin na isang moral na bansa? Ang problemang ito na legalized corruption na hindi natin masolusyonan? Punyeta, mamamatay na yung mga magulang natin. Ganito nang kinagisnan nila. Mamamatay sila na ganito pa rin. Oh, baka yung iba nga sa atin dito ngayon, no? Baka bukas wala na rin. Tapos ganito pa rin yung procedure? Ganito pa rin yung proseso ninyo? Di ba kayo nahiya dyan? Maya nga kayo, pa-Diyos-Diyos pa yung iba sa inyo dyan. Napakalinaw naman na isang malaking pangungupit ang sistema ninyo sa Kongreso at Senado. More than 30 years. Sabi ni Colin, sa tumakbo ka senador sa 2025,
Walang ganon, hindi po nababago ang sistema sa pamamagitan ng eleksyon. Magbasa kayo ng history kung paano nababago ang sistema. Hindi po eleksyon ay nakakapagpabago ng sistema. Okay. Diba, mamili kayo. Solution ng Thailand, solution ng France, or solution ng United Kingdom. Mamili kayo kung paano nyo babaguhin yung sistema, ha? Solution ng Thailand, solution ng France, or solution ng United Kingdom. Okay. So, sabi ni Gino, MSM nga, tahimik sa issue, laki ba naman ng bigayan eh? Ayun na nga. Diba? Oh. So, sabi ni Jose Lubas, walang audit, walang ebidensya, tuloy ang corruption. Kaya nga siya legalized corruption. Kasi nga wala nang, meron na bang kahit isang senador o isang congressman ang nausig ng COA? Nakita nyo na ba silang ginigrill sa Senado or Kongreso? Ay, punyeta, napakalinis pala ng mga congressman natin. Walang kupit. Parang, oh, diba? Kaya yun na nga, pag pinatawag ako ng Kongreso, yung nananakot dito, ilan sasabihin ko? Yun lang, yung statement na yun. Simple, paulit-ulit. Diba? Sapakin nila ako, yun pa rin sasabihin ko. Na I demand, no, on behalf of every dead, living, and future living Filipinos, I demand, on behalf of all of them, that every congressman and senator liquidates with resibo up to the last centavo the money of the Filipino people that they spend. Just like how they do it in US Congress every quarter. Diba? Napaka-reasonable nun. Kinopya lang naman natin sa Amerika yung sistema natin. Ba't hindi pa natin kopyahin yung sistema nila sa US Congress na napakalinaw ng liquidation with resibo? Oh, diba? Tama? Sabi ni Eden Espaldon, baka ikulong ka ni Tambalastos Lasas, di bagay ang beauty mo sa kalaboso. Ay, okay lang sa akin. Ikulong niya. Ikulong niya ako. Diyos niyo. Diba? Ako nga, I really don't care. You know? Dahil, Diyos niyo, Lord, kung gusto nila ikulong yung mga taong gustong baguhin yung sistema ng Kongreso, gawin nila. They can do anything they want. You know why? Kita mo ginawa nila kay Badoy and Eric. They can do anything they want and it's okay. It's okay for every Filipino. Alam mo kung bakit? Kasi wala naman tayong pakialam sa bansa talaga natin eh. Diba? Kasi kung may pakialam tayo sa bansa natin, ang tagal-tagal na nating binago ang sistema. As simple as that. Diba? Ano na tayo? Parang wala na. Namanhid na tayo. Wala na tayong pakialam. Hindi tayo kasing tapang ng mga French. Hindi tayo kasing siguro ka-enlightened ng mga Briton. Or hindi tayo kasing, kapursigido ng mga Thai. Diba? Nabaguhin ang sistema nila kung pumapangit. Diba? So, mamili nga kayo ng solusyon. Solusyon na ginawa ng French, solusyon na ginagawa ng mga Briton, or solusyon na ginawa ng mga Thai. Diba? Magkapasa kayo, hindi eleksyon ang solusyon ng pagbabago ng sistema. Okay. So, yun na nga. So, ayun na. Kaya itong nangyayari kay Eric at kay Lorraine, okay lang naman sa mga tao eh.
Okay din nga sa media, okay lang din sa presidente, wala nang pakialam. Diba? Na parang, okay, may dalawa dyan, kinulong ng Kongreso indefinitely, kebs. Diba? Kebs, diba? O, nasa yung mga sumisigaw ng mga press freedom, freedom of expression, wala na nga sila. Diba? Kasi nga, wala naman talaga hindi naman nila talaga alam yung prinsipyo na yun eh. Diba? Naniniwala lang sila sa isang prinsipyo pagpabor sa kanila. Diba? Ako, sinasabi ko sa inyo, pareho ang paninindigan ko dyan sa legislative hearing ng SMNI at sa ABS-CBN. Na ang franchise ay isang pribilehiyo na ibinibigay ng Kongreso at ang pribilehiyo nila na yan ay pwede nilang baguhin o hindi ibigay kung anong sa tingin nila ang tama. At wala na tayong magagawa dun kasi kapangyarihan nila yun eh. Diba? So yun nung pareho ang stand ko. Diba? Diba? Kaya hindi ako nag-e-effort na ipagtanggol ang SMNI or whatever kasi franchise yan eh. It's a privilege. As simple as that. It's a privilege. Congress can easily remove it if they want to. Pero ang pinaka-issue kasi ko, okay, is napakatagal ng panahon na tinotolerate ng mga Pilipino ang sistema sa Kongreso na walang liquidation with resibo ang pera ng taong bayan. Di ba? Wala silang individual audit. Kung walang individual audit, paano mo papatunayan na wala kang individual kupit? Diba? Kung walang individual resibo, paano mo masasabi na hindi mo nilagay sa kakadiyero? Napakasimple eh. Diba? O yung mga nagtatrabaho dito, yung mga amo ninyo, pag binigyan kayo ng pera, may bibilin kayo, okay lang ba na sabihin ninyo na walang resibo, certification lang? Pwede ba yun? Pwede ba yun sa trabaho ninyo? Kayo mga ordinaryong manggagawa? Diba? So, ayun lang naman. Kaya, yun ang pinaka-issue eh. Kaya nga ako gusto ko nang matapos ang legislative hearing franchise. Tanggalin nyo na ng franchise ang SMNI para makabalik na tayo sa totoong issue ng bayan. Diba? Na hindi kayo nag-liquidate with resibo, hindi malinaw sa taong bayan kung saan ginagastos up to the last centavo ang pera nila. Ang US Congress, ang sistema ng US Congress, ang dapat gayahin ninyo. Diba? Kasi kinopy lang naman natin yung sistema nila eh. Ba't hindi pa natin kopyahin yung magandang kaugalian ng US Congress na pinapublish every quarter sa kanilang website ang napakadetalyadong liquidation kung paano ginagastos ang tax, ang pera ng mga Amerikano. Ba't ayaw nyo gayahin yan? Diba? Mahirap ba yun? Mahirap bang gayahin yun? Diba? Mali ba yung ginagawa sa US Congress na every quarter nagpa-publish? Diba? So, ayun lang. Babalik tayo dun sa topic na yun. Diba? Kaya nga tapusin na yung tanggalin nyo na ng franchise kung tatanggalin nyo. Para makabalik na tayo sa issue ng MOOE ninyo. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat mga friends. At matutulog na ako. 12:00 na ng gabi. At, wag po tayong matakot. Okay? Wag po tayong matakot na mag-demand sa mga taong gumagastos ng pera ng taong bayan ng liquidation with resibo. Ilan sila dyan? 315? 24 senators? Payag kayo nun? Walang liquidation with resibo ang kanilang MOOEs? Tama ba yan? Yan ba ang gusto nyong ituro sa inyong mga anak? Pwede pala yan. So, pag-isipan nyo to sa inyong mga kainuman, kasama sa bahay, kaibigan, katrabaho. Dahil mahigit 3 dekada na ang problemang ito. Nakakahiya ang bansa natin pag hindi natin to na-resolve.
Maraming salamat po. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.